kami ato siyempre habang matmaturog kami. No habang matmaturog kami nga ikat no siyempre hami mat nga amukot kasla dyan nangyari dito karsada dito data aramidan da. O bilang matmaturog kami kat bigla gayam nga umunugan dyan balay mi. Mula noong nakaraang linggo, hindi na napanatagpang 55 anyos na si Nanay Gina. Ilang metro lang kasi ang layo ng kanyang bahay mula sa kahabaan ng Cannon Road sa Barangay Camp 7, Baguio City, kung saan lumitaw ang sinkhole noong February 2 na ikinabahala nila. Pangamba niya na baka maapektuhan pa ang kanyang negosyong walis tambo kung saan sa bahay niya ito ginagawa. Kaya naman panawagan niya, maaksyonan na ang operasyon ng pagmimina sa kanilang barangay. Deta nangyari dita, but siyempre kami nga mo dita nga napasamak, bigla lang nga nabangunan mi iti agsapa, naabutan gayam di karsada. So deta idi may dadagitari papiman, nada nga ni dito kaaro kami nga agnaganti farman, at nanapiman. Pasano nga dito balay ko, no isungay tinakusbo. Hantay mo't nga mabalin nga may itad amin nung kasanumot ya gastos na piman di dakpal nga balay na. Anya posibleng hindi na lang sa kanilang lugar ang mayroong aktibidad ng pagmimina. Nung pabasulan dadagitay ni nagminas, 5 pasdan. Adadan dito ni ikiyas. Deta pa nagminas mat. Hamot nga may ibaga nga pasardingan daiman ida ta isula ang ti amuda mat nga trabaho. Pero ti kayat mi nga dawaten, suportaran da kuma. Suportaran da kuma ijay unag ngay. Tapno iti kasta haan mo't nga madadaulan dagi jay ni adamot ti balbalay na. Noong nakaraang linggo, kinumpirma ng Mines and Geosciences Bureau na ang paglitaw ng sinkhole ay dahil sa abandonadong minahan. Doon sa inventory way back 2019, doon sa area along Wabak, may inventoried 7 active small-scale mining adits. And then doon naman sa downstream area, going to the front of the Lion's Head, yun ang hindi updated ang data ng CMRB ng Baguio since guerrilla type yung operations nila doon, and then hindi pa kasi gaano nagkakandak ng joint monitoring ang CMRB ng Baguio. Kung saan may mga underground tunnels, yun yung mga possible na magkaroon ng subsidence, tsaka yung mga limestone areas natin. Dagdag pa nila, ito rin ang dahilan kung bakit posibleng madagdagan pa ang mga lilitaw na sinkhole. Posible rin daw na patuloy pa rin ginagamit sa pagmimina ang mga tunnel na ito. Considering also the price of gold, kasi passively yung increase niya ngayon, and then considering din na it is second to agriculture as the main livelihood within the province, yun nga, hindi natin maiiwasan na yun, pabalik-balik sila. Kahit nasabihin natin na active si LGU together with the PNP na mag-monitor, so sabihin natin, andyan sila ngayon, and then after a week, babalik ulit sila. Tugon naman dito ng pamahalang lungsod, wala o manong idineklarang minhang bayan sa anumang parte ng lungsod. Kung doon sa Cannon Road, illegal lahat yun. Illegal lahat yun. Walang may permit doon. Ang minahang bayan doon sa bandang Itugon. Doon sa dating nagkaroon tayo ng collapse, ng erosion, doon ang minahang bayan. Pero along Cannon Road, bawal dyan. Pinagsasara na natin lahat ang mga kwan dyan eh. Ang mga tunnels dyan. At lahat ng sa Camp 7, Cannon Road, pati sa Kias area, magsasara natin lahat yun eh. That was our agreement with the MGB. Kasama na rin yung ating mga miners association. At doon na natin lahat ilalagay sa Atok Trail. Sa ngayon, pinaghahandaan na ng MGB Corps at ng pamahalang lungsod ang mga kailangang aksyon para tugunan ang hinaing ng mga residente. Vanessa Bugtong, RNG News.